Assalamualaikum and good day to each and everyone, especially to Ma'am Abid. Good day. My name is Fatmalaya Santawa, and in this presentation, we will continue the discussion about the alcohol use disorder and marital distress. We will discuss first about the functional analysis. Ang functional analysis ay may dalawang assessment techniques na pwedeng gamitin para matukoy kung ano ang mga antecedents o mga bagay na nauna or nagiging trigger sa pag-inom ng alak. So, una, merong self-report questionnaire na tinatawag na Drinking Patterns Questionnaire or DPQ. So, dito, sasagutan ng client ang listahan ng mga posibleng dahilan o triggers na pag-inom ng alak tulad ng environment o yung sa kanyang kapaligiran, cognitive o yung iniisip ng tao, affective o yung emotion ng umiinom ng alak, interpersonal o yung relation sa ibang tao, at interpersonal o yung sariling damdamin o iniisip. So, pangalawa, meron din mas maikling version na tinatawag na inventory of drinking situation, kung saan tinitignan kung saan anong mga situation kadalasan malakas umiinom ang isang tao. Bukod dito, ginagamit din ang daily self-recording cards katulad ng nasa figure 13.3. Makikita natin ito sa libro natin dun sa clinical social work book. So, sa buong treatment processes, dito itinatala ng client araw-araw kung ilang inumin ang naiinom nila at kung kailan nila nararamdaman ang urge o pagnanasa na uminom. So, ang pag-uusap tungkol sa mga pangyayari na konektado sa pag-inom o yung urge na umiinom ay nakakatulong sa client at sa clinician na mas maintindihan kung ano ang nagpapasimula at ano ang epekto ng pag-inom ng alak sa katawan ng tao. At dahilan dito sa self-recording cards, mas madali para sa clinician na i-track ang progress ng client, kung gaano karami at kadalasan silang umiinom, pati na rin kung gaano kadalas at kalakas ang urge nilang uminom ng alak. So, next is the partner assessment. So, dito sa partner assessment, pwedeng gamitin ang mga questionnaires at self-recording cards para ma-assess kung paano nakakapag-cope ang partner ng isang client na may problema sa pag-inom ng alak. So, araw-araw, i-record ng partner na kasali sa treatment ang perception niya sa pag-inom at alcohol cravings ng client gamit ang Likert scale. Halimbawa, none or wala, magaan, katamtamon, or matindi. Yan yung mga halimbawa ng Likert scale. So, makikita ang visual na ito sa figure 13.4. So, dito makikita natin to sa source ng sa libro. So, hanapin nyo lang ito sa libro. So, bukod dito, pwede ring sagutan ng partner ang coping questionnaire or Ford Temptations Veleman or Copelio 2005. Naglalarawan ng iba't ibang paraan kung paano siya nagkukup sa pag-inom ng client. May tatlong uri ng coping strategies na tinitignan. So, ang unay engage coping. So, itong engage coping is actively na sinusubukan niya tulungan ang partner o i-comfort ang problema. And the second is tolerant inactive coping. So, dito tinatanggap lang o hinahayaan ang behavior ng isang tao. So, and then the third is withdrawal coping. So, ito naman ay umiiwas o lumalayo sa situation. Mahalaga rin i-assess ang iba't ibang bahagi ng relation ng mag-partner, lalo na kung pareho silang kasali sa treatment. So, may mga questionnaire na ginagamit para dito. So, first is Areas of Change Questionnaire. So, ACQ. So, ibig sabihin nito, sinusukat kung ano ang mga epekto ng relations ang gusto nilang baguhin. And then, yung Dialect Adjustment Scale. So, DAS. So, ibig sabihin nito is self-report tool para ito ay sinusukat kung gaano sila kasatisfied sa relation. And a revised conflict tactics scale, so CTS2. So, ibig sabihin nito ay sinusukat ang conflict sa relations
kabilang na ang physical violence. So next is the selection of treatment setting. So dito sa selection of treatment setting is information from the assessment of drinking, concomitant problem areas, and motivation is used to determine the appropriate setting in which to initiate treatment. As with other areas of health and marital health care, the principle of least restrict level of care should apply to alcohol and drug treatment. So, ibig sabihin, kapag may ina-assess para sa alcohol o drug treatment, tinitignan ng mga professional ang tatlong main things. So, ang isa ay paggamit nila ng alak o droga. So, ibig sabihin, gaano karami ang ginagamit or gaano kadalas at gaano kagrabe ang epekto ng pag-inom ng alak at ang paggamit ng droga. And then, pangalawa is iba pang related na problema sa pag-inom ng alak at paggamit ng droga. So, ibig sabihin ito gaya ng mental health issues, problema sa pamilya, legal na issue, or problema sa trabaho. And then, ang pangatlo naman is gaano nila kagustong magbago. So, ibig sabihin, kung gusto ba talaga nilang magpapatulong at handa na ba silang magbago. So, itong mga assessment na ito ay tumutulong para malaman kung anong klase ng treatment ang pinaka-akma sa kanila. Halimbawa, kung kailan ba nila ng full-time na gamutan sa isang facility o pwede naman silang mag-attend ng outpatient sessions habang nasa bahay lang. So, ang desisyon dapat ay sumusunod sa tinatawag na least restrictive level of care. Ibig sabihin, dapat ibagay ang treatment sa pinakabukas or flexible at community-based na paraan. Basta ito ay safe at effective para sa pasyente. Katulad ng sa physical mental health care, ang goal ay maiwasan ng sobrang intense o institutional na treatment kung may mas light o mas simple na option na pwedeng gumana. So, nung una kasi, ang residential na rehabilitation na tumatagal ng 28 hanggang 30 araw ang itinuturing ng pangunahing paraan ng panggamot sa mga may problema sa paggamit ng substansya. Gayunpaman, ayon sa mga pag-aaral tulad ng kina Frank Longhabonge and McHenry noong 1980s, maraming pasyente ang maaaring mabisang magamot sa pamamagitan ng outpatient na paggamot. Ibig sabihin, hindi na kailangan manatili sa loob ng pasilidad. Sa halip ay kailangan silang umattend sila sa mga tinatakdang session habang nananatili sa kanilang tahanan. So, dahil sa mga ebidensya ito at paraan na rin sa pagbabawas ng gastos, karaniwan ang hinihinga ng pre-authorization ng mga kumpanya or mga hospital na siguro sa kalusugan bago sila pumayag na sagutin ang gastos sa inpatient o residential ng paggamot. Kaya naman, ang outpatient na panggamot na ngayon ay pinakakaraniwang anyo ng serbisyo medical kung saan ang proportion ay humulang 10.1. Ibig sabihin, sa bawat isang taong naka-confine sa pasilidad, 10 ang ginagamot sa labas ayon kay Roman 2013. So dito, pangunahing pamamaraan ang residential na rehabilitation na nagbago ito dahil sa mga pag-aaral at patakaran ng mga kumpanya ng ospital. Siguro kaya mas laganap na ngayon ang outpatient na panggamot. So sina Sobel and Sobel 2000 ay nagpropose ng step care models para sa pagdedesisyon kung anong level of care ang ibibigay sa pasyente. So, ang step care model ay nagsasabi na dapat magsimula muna sa mga simpleng treatment or brief intervention. Tapos kung hindi gumagana o kulang ang epekto nito sa pasyente, tsaka lang i-step up o dagdagan ng mas intense o mas kumpletong treatment. So, ang ganitong modelo ay mas tipid sa resources at sumusunod sa prinsipyo na dapat pinakamagaan o least restrictive na care muna ang ibigay kung maaari. Pero may mga pasyente na mas malala ang kondisyon na hindi matutulungan ng ganun kasimpleng treatment
lang. Halimbawa, ayon kay kina Richter at iba pang 2000 at iba pa, noong 2000, may mga kaso na hindi sapat ang brief treatment. At ayon din sa mga pag-aaral na gumamit ng ASA, criteria American Society of Addiction Medicine, nakita na mas pumapangit ang result ng treatment kapag mas mababa level ng care ang ibinibigay kaysa inire-recommend na criteria, ayon kay Magura et al. 2003. So next is for the table 13.5, American Society of Addictions Medicine General Guidance for Selection of Treatment Setting. So sa level 0.5 or early intervention, ibig sabihin nito yung nasa panganib pa lang sa pagkakaroon ng substance use disorder or ibig sabihin SUD. So, walang sapat na information para sa masasabing may SUD na talaga. So, madaling salita, di pa sigurado kung may addiction pero mukhang delikado na kailangan ng maagapan yung pasyente. So, sa level 1, sa outpatient treatment, ang kwan naman nito is walang panganib na malalang withdrawal o seizure. And then, walang matinding sakit o mental health issue na makakaapekto sa treatment. And then, yung epekto nito naman is open kahit papano sa pagbabago. Kumbaga, open yung pagbabago nung pasyente. Gusto niya magbago. And then, may kakayahang baguhin ang sarili kahit konti. May support system kahit papaano sa paligid. Ibig sabihin, hindi malala ang kondisyon, pwedeng magpa-treatment ng hindi nakakonfine sa ospital. May konting motivation support. So, intensive outpatient naman dito is may intense na outpatient care ito kaysa level 1 para sa kailangan na mas maraming tulong pero di pa rin kailangan ma-confine. So, halimbawa nito walang seryosong risk ng withdrawal, seizure, may konting physical, mental health issues pero kayang bantayan at gamutin sa mas intensive paraan. And then, medyo ayaw magbago, nahihirap mag-maintain ng pagbabago, and then mahina ang support system sa paligid. And then, sa level 3, medical monitor, intensive inpatient treatment. So, dito is kailangan ng pagka-confine sa isang treatment facility na may medical supervisions, pero di pa fully hospital care. So, example, kailangan meron ng less sa dalawa sa mga sumunod. May mga risk withdrawal, may physical or mental health issues, and ayaw magbago, hirap magbago, o ayaw mag-maintain ng progress, walang sapat na support system. And then sa level 4 na may medical managed intensive inpatient treatment. So dito is ito na ang pinaka-intense na level. Kailangan na ng full hospital-based treatment dahil sa bigat na condition. Halimbawa, may malalang risk ng withdrawal o seizure o may seryosong sakit na makakaapekto sa treatment. And next, for the need for detoxification. So, sa need for detoxification, kung ang isang client ay physical na umaasa sa alak, mararanasan niya ang mga sintomas ng withdrawal kapag bumaba o tumigil ang pag-inom niya ng alak. May ilang palatandaan na nagpapahiwatig na ang isang client ay maaaring physical na umaasa sa alak, tulad ng pag-inom araw-araw, regular o paunti-unting pag-inom sa buong araw at pag-inom sa umaga. Ang paggising sa gitna ng gabi na may takot, nahihinig o nahihilo o pagdanas ng ganitong mga symptoms, pagkagising ay isa ring senyales ng pagkadepende. Kapag tumigil o malaki ang pagbawas sa pag-inom, lalabas ang mga symptoms ng withdrawal, gaya ng panginginig, pagduduwal, pagsusuka, hirap sa pagtulog, pagiging irritable, pagkabalisa, pagtaas ng tibok ng puso, presyon ng dugo at temperature ng katawan. So, karaniwan nagsisimula ang mga symptoms na ito sa loob ng 5 to 12 oras. Maaring magkaroon din ng mas malalang symptoms ng withdrawal
tulad ng seizure, delirium o mga hallucination na kadalasang lumalabas sa loob ng 24 to 27 sa isang oras mula nang ito'y tumigil sa pag-inom. So, kung ang client ay hindi umiinom ng alak sa loob ng ilang araw bago ang unang clinical contact, hindi na kailangan mag-alala tungkol sa withdrawal. Pero, kung tumigil siya sa pag-inom sa loob ng huling 3 araw, kailangan itanong at obserbahan ng clinician ang mga palatandaan ng withdrawal. So, next is medical problem. So, ang clinician na nag-iisip kung ano ang pinakamainam na lugar para sa detoxification ay dapat isalang-alang ang pagkakaroon ng iba pang mga medical na problema. Ang maingat na pamamaraan ay nag-uutos na bawat pasyente ay sumailalim sa masusing physical na pagsusuri, pati na rin sa pagsusuri ng dugo at ihis sa simula ng paggamot. Dapat nakaraniwang itanong ng clinician ang tungkol sa kalusugan ng katawan sa unang pakikipag-ugnayan sa pasyente. At kung may malaking reklamo sa kalusugan, dapat agad siyang mabigyan ng medical na atensyon. May mga pasyente na may mga kondisyon medical na nangangailangan ng pang-hospital. Kung ganito ang pag-hospital ay dapat simula na ito ng gamutin. Kapag nagplano ang clinician kung saan gagawin ang detoxification, kailangan isaalang-alang ang iba pang mga sakit ng pasyente. Bago simulan ng panggamot, dapat sumailalim ang pasyente sa maingat na pisikal na pagsusuri at pagsusuri ng dugo at ihi sa unang pagkikita. Kailangan itanong ng clinician ang tungkol sa kalusugan ng katawan ng pasyente. Kung okay ba ito, wala ba itong nararamdaman, wala ba itong sakit na iba pa bukod sa epekto ng pag-inom ng alak. Kung may malalaking problema sa kalusugan, dapat agad itong gamutin. Kung may malubhang sakit na kailangan ng hospital, dapat doon magsimula ang gamutan. So, sa treatment history, after checking for any physical health problem, the clinician looks at the client's past treatment experiences to decide the best next step. They ask questions like, number 1 is, has the client tried outpatient treatment before and managed to stop or reduce drinking? If yes, then trying outpatient treatment again might work. And then next is, has the client quit outpatient treatment early before? If yes, and nothing has changed since, then a more intense program like partial hospital or inpatient treatment might be better. And then the last is, has the client dropped out of or keep drinking during a partial hospital program? If yes, then inpatient treatment, which is more intense, might be needed. So, sa treatment history, and then sa number 4 is, did the client start drinking again right after leaving inpatient treatment? If yes, maybe a partial hospital or outpatient program could help because the client might have trouble applying what they learned in the hospital to relive life, or a halfway house, or it means a long-term supportive place. It might help by giving more structures. So, next is the previous acquit attempt. So, dito is maraming client ang nagawa ng bawasan o itigil ang pag-inom ng alak ng mag-isa. Kahit minsan lang. Mas malaki ang chance na maging successful ang outpatient treatment kung yung client may history na itigil o nabawasan niya ang pag-inom ng alak na siya ay nag-successful ng mag-isa kumpara sa mga client na walang experience ng successful change before. So, the next is social support system. So, dito mahalaga ang social support system kapag tinicheck kung anong treatment setting ang pinakaakma para simulan ng treatment. Kung may support ang client mula sa ibang tao at yung taong yon ay mahalaga at willing tumulong at magbigay ng encouragement, magandang epekto ito sa client para sa ambulatory treatment. Pero kung kulang ang social support ng client o nasa environment
siya na nagpo-promote ng malakas na pag-inom, mas mainam siguro na ang inpatient or partial hospital treatment. Pwede rin ang halfway house ang maging magandang treatment option para sa mga taong walang social support ngayon at hindi rin naging successful sa pagbuo nito noon kahit noong mga panahon na hindi sila umiinom. So sa personal resources naman, ang susunod na aspeto na kailangan isaalang-alay ang personal na psychological resources ng client. So nagtatagumpay ang client sa iba't ibang bahagi ng buhay pagdating sa pag-set ng goals, pagbabago ng behavior at pagsasagawa ng mga gawain. Kung oo, mas feasible ang outpatient treatment. So, isang pang aspeto ng personal resources ay ang cognitive function. Kung may malaking kakulangan ang client sa memory, attention, abstraction, or problem solving, maaaring kailangan ng mas mataas na level ng care. Kung hindi naman, posibleng mahirapan ang client sa pag-retain ng information mula sa treatment o sa pagbuo ng epektibong paraan para iwasan ang pag-inom ng alak. So, and the next is other psychological problems. So, gaya na nabanggit kanina sa chapter na ito, ang mga taong may problema sa pag-inom ay kadalasan may iba pang seryosong psychological na problema. Kailangan i-assess ng clinician hindi lang ang mga problema ito, kundi pati na rin kung anong level of care ang kailangan i-base sa tamang treatment setting para sa mga ito. Kung ang isang client ay may matinding depression, kailangan i-assess kung may suicidal thought siya at dapat agad mabigyan ng angkop na safety precautions. So next is attitude about treatment. Kahit mahirap i-assess ang client, mahalagang isaalang-alang ang commitment ng client sa treatment at ang kagustuhan niya magbago sa pagpili ng tamang level of care. Ang client na medyo nagdadalawang isip pero willing naman magpa-treatment ay maaaring mas tumugon ng maayos sa isang mas intensive na program na nagbibigay ng mas mataas na reinforcement para sa pag-attend ng treatment at paggawa ng pagbabago o yung pagbibigay ng changes sa life ng isang client. Pero minsan dahil sa ambivalence, nagiging imposible ang pagbibigay ng treatment sa isang mas intensive setting dahil hindi handa ang client na baguhin ang buhay niya sa level na kailangan para sa ganitong klaseng program. So sa practical concern, dito naman is maraming practical na bagay ang kailangan i-consider ng clinician o therapist. Kahit na sa ilang therapeutic approaches, ang mga issue na to ay pwedeng ituring na parang denial ng client. Para sa atin lahat, totoong mga balakal ito sa treatment. Kaya instead na i-dismiss, tinutulungan ang client na ma-overcome o malampasan ang mga hadlang sa kanyang pagbabago. Pangalawa, ang concern ay ang financial condition ng client. Ibig sabihin, kaya ba ng client na mag-leave sa trabaho at mabawasan ang kita habang naka-temporary disability? Kung wala siyang sick level, pwede siyang magtrabaho habang nagpapagamot. Isa pang financial concern ay kung kaya ba ng client bayaran ng treatment. So, if hindi, is kailangan siyang tulungan or bigyan ng isang treatment or free or hanapan siya ng isang program na maka-help para masagawa yung treatment para sa kanya. And then sa personal preferences, mahalaga rin na isaalang-alang preferences ng client pagdating sa treatment. Kung gusto talaga ng client na ma-admit sa hospital o sa residential treatment program, dapat pakinggan ito ng clinician ng mabuti. Kahit pa sa unang assessment ay mukhang okay naman siya sa outpatient treatment, ganun din
Kung ang outpatient treatment ay gusto ng client, pwedeng subukan muna ito ng clinician kahit feeling niya na mas bagay sana ang mga intensive na treatment. So, yun ang ibig sabihin ng personal preferences. So, next is general consideration. So, this was general consideration. So, ang pagpili ng unang treatment setting ay dapat ituring ng pansamantalang desisyon lang. Madalas may initial agreement o contract na ginagawa based sa gusto ng client kung saan siya komportable magpapagamot, pero nililinaw din kung kailan kailangan itong baguhin depende sa situations. So halimbawa, kung sa tingin ng clinician ay mahihirapan talaga ang client na tumigil sa pag-inom ng alak, ang outpatient setting, ito yung ibig sabihin ito yung ma-admit sa isang facility. Pero gusto pa rito ng client, kung gusto ito ng client na naisagawang outpatient sa kanya, pwedeng gumawa ng initial plan kasama sa plan na to ang pag-reduce o pagtigil sa pag-inom, pag-aaral ng mga skills para masuportahan ang plano o yung plan para sa client sa pagtakda ng time limits sa kanya. Kung hindi maging successful ang client sa loob ng itinakdang panahon, rerespetuhin ng contract at titignan kung kailangan ng magbago ng treatment setting. Ibig sabihin, kahit mahalaga ang unang desisyon o yung treatment na ginawa, is kailangan pa rin buksan or bukas sa posibilidad na ito ay magbago habang nagpapatuloy ang processes sa gamutan para sa pasyente. And next is selection of treatment modalities. Kapag ang isang client ay nire-refer sa inpatient or residential o intensive outpatient na treatment, usually is halo-halo na ang treatment approaches na ginagamit. So, mayroong 6 na major types na treatment modalities na pwedeng gamitin para sa alcohol treatment. So, una is self-help groups. Ibig sabihin, tulad ng Alcoholics Anonymous. And then, i-explain ko rin ito mamaya, itong self-help groups. And then, individual therapy. Ibig sabihin, one-on-one na session with a therapist. And then, group therapist. Ibig sabihin, kasama ang ibang may similar na problema. And then, couple therapy. Kasama ang partner para ma-address ang relationship issues. And then, yung family therapy. Kasama ang buong family para mas maayos ang support system. And then, intensive treatment program. So, dito, ibig sabihin is mas structure at mas madalas na session yung ginagawa sa isang client. Kapag sa ambulatory setting, sabihin, outpatient lang at hindi kailangan ma-admit sa facility, mas may flexibility ang clinician na pumili ng pinakaangkop na treatment modalities depende sa needs ng client. So, next is self-help groups. So, dito sa self-help groups, ayon sa research, yung mga tao na madalas sumali o ma-affiliate sa Alcoholics Anonymous or AAA ay kadalasan may mga characteristics sila na ipapakita. Una, sanay sila gumamit ng social support tulad ng family, friend, or support groups bilang paraan para makaya nila ang mga problema nila. And then next is naka-experience sila ng loss of control sa pag-inom ng alak. Ibig sabihin, hirap silang kontrolin ang sarili nila kapag umiinom na sila ng alak. Yun yung mga symptoms or characteristic ng mga taong umiinom ng alak. And then, mas malakas uminom kada occasion kumpara sa mga taong hindi kasali sa AA or Alcoholics Anonymous. And then, mas mataas ang level ng anxiety o pagkabahala nila tungkol sa pag-inom nila ng alak. And then, naniniwala sila na ang alak ay nakakatulong sa pag-isip o mental functioning nila. Ibig sabihin, parang feeling nila mas gumagaan ang utak nila o mas gumagaan ang loob nila kapag umiinom sila ng alak. And then, at mas religious o spiritual sila kumpara sa iba. Yan daw ang kanilang paniniwala kapag
umiinom sila ng alak. And base sa sinulat nila McReady and Tony Gunn, ang mga tao na umiinom ng alak ay may mga alternative self-help groups na lumilitaw bilang iba pang option bukod sa Alcoholics Anonymous. Ito yung mga halimbawa: self-management and recovery training or tinatawag na SMART. Isang program nagtuturo ng skill para ma-manage ang sarili at makarecover mula sa addiction. And then, Secular Organization for Sobriety o SOS o Savor Ourselves. Sabihin, isang grupo na hindi religious based or focus sa sobriety o pagiging sober gamit ang practical approach. And then, Women for Society. There is self-help group na specially para sa mga babae na gustong tumigil sa pag-inom. And then, Moderation Management in 2006. So, ito ay isang grupo na nagtuturo na hindi lahat kailangan totally abstain sa alak. May option na matutunan kung paano mag-moderate o makontrol sa paano kontrolin ang pag-iwas ng pag-inom sa alak. So next, let us proceed to the individual treatment. So sa individual therapy ay usually ginagawa sa outpatient setting. So ibig sabihin, hindi ka kinakailangan ma-admit sa hospital. So sa mga pag-aaral tungkol sa mga about sa mga babae na may alcoholism, madalas sinasabi na mas effective daw sa kanila ang individual therapy kaysa group therapy. Pero sa pag-aaral na yun, wala pa talagang solid na ebidensya para patunayan yon. So, ganun din ang sinasabi tungkol sa mga matatanda may alcoholism, na mas okay daw silang individual therapy kaysa group therapy. Pero, about sa research, wala pa daw sapat na proof na totoo ito, na mas effective ang individual kaysa group therapy. So, sa group therapy naman is, mas mura ang group therapy daw kasi sabay-sabay ang treatment ng mga tao. Kaya less yung gastos. Tapos, dahil nandun ka sa grupo, may chance kang makita kung paano kumilos yung iba pang tao na may kaso ng alcoholism. So, dahil sa ginagawang group therapy, makakakuha ka ng feedback about sa mga tao na may problema sa alcoholism kung ikaw ay isang therapist. At dahil sa ginagawang group therapy, ikaw na therapist, ma-practice mo yung mga tao na yun na ma-change ang kanilang behaviorism nila. Dahil sa ginagawang group therapy, ikaw na client na lulong sa alcoholism, mas marami kang opportunities na matuto kumpara kapag isa lang ang naka-therapy sa individual setting. So, yun ang advantage ng group therapy. So, sa couple therapy naman is, ang couple therapy ay pinakaangkop para sa mga magpartner na may stable na relation kung saan willing ang bawat isa na sumali sa therapist at kaya maging supportive lalo na sa mga unang session. Pero kung may matinding domestic violence na nangyayari o kung ang isa sa kanila ay hindi sure o nagdadalawang isip pa sa commitment sa relation, hindi masyadong bagay ang couple therapy para sa kanila. So, sa family therapy is marami talagang interest at awareness ngayon tulad sa AUDS or alcohol use disorders, lalo na sa family therapy field. Ibig sabihin, gustong tulungan ang buong family kapag may isang member na may problema sa alcohol. Pero kahit ganon, kakaunti pa rin ang mga konkretong modelo o paraan na ginagawa para ma-address talaga ang buong family kung saan may AUDS or alcohol use disorders. So, sa ibang bahagi ng support system, para naman sa para sa mga family members o yung mga batang family members, ito ay grupo na ginagawa para sa mga bata o younger kids na may pamilya na may alcoholism. Sa ganitong grupo,
tinutulungan sila para maintindihan ang nangyayari at magkaroon ng emotional support na kailangan nila. So overall, habang malaki ang interest sa pagtulong sa mga family na may AUDS, kulang pa rin talaga ang mga structures or modelo na pwedeng gamitin para matulungan ang buong family na sabay-sabay. Kaya importante rin ang mga self-help groups tulad ng Alafin at Alathot bilang bahagi ng suporta para sa mga different age groups sa family. So next is intensive treatment program. So dito sa intensive treatment program ang Minnesota model ay isang matinding paraan ng panggamot para sa mga taong may problema sa pag-inom ng alak. So sa approach na ito, gumagamit sila ng iba't ibang klase ng therapy at suporta para tulungan ang pasyente. Kasama dito ang group therapy, kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao para mag-usap at mag-share ng experiences nila tungkol sa addiction. Mayroon din education o pagtuturo tungkol sa nature ng addiction at paano ito nakakaapekto sa buhay ng tao. So bukod dito, hinihikayat din ng mga pasyente na sumali sa mga self-help groups tulad ng Alcoholic Anonymous o tinatawag na AA, kung saan may community support na tumutulong sa recovery journey nila. Meron din konting individual counseling para mas matutukan ang personal na problema at pangangailangan ng bawat isa. Ang isa sa mga pinaka-importanting focus ng Minnesota model ay ang pag-confront or pagharap sa denial. So, madalas kasi ang mga taong may problema sa alak ay ayaw tanggapin na may problema sila. Kaya kailangan nilang tulungan para makita ang katotohanan. Dito, tinutulungan silang tanggapin na sila ay alcoholic at wala silang control sa pag-inom nila ng alak kung hindi sila tutulungan. So, pinapalakas din ng modelong ito ang pagbuo ng mga relation na puno ng pagmamalasakit at pagtutulungan. Ito yung tinatawag na caring and interdependent relationship. So, sa ganitong paraan, hindi nag-iisa ang pasyente, kundi may mga taong sumusuporta at tumutulong sa kanila para makarecover. So, sa paglipas ng panahon, ina-adapt ng Minnesota model ang iba't ibang behavioral strategies at techniques para mas maging effective. Kasama dito ang social skills trainings para matulungan sila makahalubilo ng maayos sa iba't ibang tao, and para ma-relax sila. Ito ay ginagamitan sila ng relaxation training para mabawasan ng stress at relapse prevention technique o mga paraan para maiwasan ang pagbabalik sa pag-inom nila ng alak. So, madaling salita, ang Minnesota model ay holistic at structures na approach na hindi lang basta tumutukoy sa pag-stop ng pag-inom, kundi sa pagbibigay ng support skills at commitment para tuluyang makabangon ang isang tao about sa kanilang ginagawang alcoholic or ang pag-iinom nila ng alak. And then next is enhancing and maintaining motivation to change. So dito sa enhancing and maintaining motivation to change, kapag may desisyon na kung anong level ng care ang kailangan ng client at nakapasok na siya sa treatment, dapat tuloy-tuloy pa rin ang effort ng clinician para palakasin ang motivation ng pasyente, or both para manatili sa treatment at para makabangon sila about sa kanilang behavioralism. So, may ilang technique na pwedeng gamitin para ma-enhance ang motivation nila. So, ang una ay pagbibigay ng feedback about sa mga kanilang experiences and yung mga about sa problema nila. And then next is paggamit ng motivational interviewing technique. So, ito na yung ini-interview sila about sa kanilang mga problema at tinatanong sila about sa kanilang mga experience. And then is mutual goal setting at decision making. Ibig sabihin, nagtutulungan sila na maging set ang goals nila about sa kanilang pag-change sa kanilang behaviorism. And next is treatment contracting. So, parang formal na kasunduan sa treatment. So, dito,
tinatanong yung client kung gusto niya ba magbago sa kanya o gusto niyang baguhin yung sa kanyang sarili o yung behaviorism na kanyang nasanayan about dun sa kanyang pag-iinom ng alak. And then yung pagbibigay ng pag-asa. Binibigyan siya ng positive thoughts para kumbaga para ma-motivate siya na ma-change yung kanyang behaviorism. And may tatlong clinical example na nagpapakita ng ilan sa mga technique. So, ang halimbawa, una is BAL or BAL. Ito ay nakikita niya ang mga negative consequences ng pag-inom ng alak. And then yung BIL, ibig sabihin BILL, ito ay tinatawag na naging interesado siya sa mga feedback at tinatanong siya tungkol sa anong epekto ng alcohol and metabolism. Ang mga kumbaga sinisurvey tungkol sa ano yung epekto ng pag-inom ng alak. And next is selection of drinking goals. So, ang huling major na kailangan i-consider sa paggawa ng treatment plan ay ang pagpili ng drinking goals. So, dito sa traditional na paraan ng panggamot sa alcoholism o abstinence or totally hindi pag-inom ng alak, ang tanging goal nito is ma-change yung kanilang mga nakasanayang gagawin sa kanilang sarili. Ito ay dahil naniniwala sila na ang alcoholism ay isang progressive na sakit na ang tanging paraan para mapigilan ay ang pag-iwas talaga sa alak. So, yung mga behavioral clinician, tinitignan nila yung ibang option bukod sa abstinence na nakadevelop sa mga client ng iba't ibang may ginagawa silang strategy para turuan ang mga client kung paano iwasan sa pag-inom ng alak. Mas acceptable ang ganitong goal para sa mga taong hazardous drinkers o yung may mid alcohol o tinatawag na use disorders. Pero kahit na may ganitong option o controversial pa rin ang moderation training. At yung mga clinician na nagbibigay ng ganitong klase ng treatment ay pwedeng makaranas ng criticism mula sa mga traditional o mainstream na practitioners ng alcoholism treatment. And next is for initiating abstinence. So, para sa client na ang goal ay total abstinence o pag-iwas sa alak, may iba't ibang paraan ng clinician para tulungan siyang magsimula ng pagiging sober. Pero kung ang goal ng client ay moderation at tamang pag-inom lang, ang pinaka-conservative na approach ay magsimula muna sa hindi pag-inom o abstinence sa loob ng ilang araw. Tapos, unti-unting ibalik ang pag-inom ng alak in moderation. So, yun ang tinatawag na initiating abstinence. So, sa developing a functional analysis, gaya ng nabanggit kanina, ang behavioral assessment para sa mga dahilan ng pag-inom ng tao ng alak ay may dalawang bahagi. Ang una is structure at ito yung mga experiences o yung mga kwento nilang pwedeng pagbabasihan, and then kasama dito ang pakikipag-usap about sa thought nila. Yun yung ginagawa ng clinical interview, and then pagsagot ng mga questionnaire at pag-record mismo ng mga about sa dahilan ng pag-inom nila ng alak at mga pagkakataon na ano yung mga dahilan nila kung bakit nila gustong uminom ng alak. Yun ang developing functional analysis. Ina-analyze yung experiences and problems ng client na may alcoholic use disorders.
And next is early sobriety strategies. So, sa early sobriety strategies, sa early stage ng sobriety, may mga strategies na pwedeng makatulong para mapanatili ng client na hindi uminom ng alak. Depende sa tao. Iba't iba ang cognitive behavioral technique na ginagamit. Pero, pwedeng kasama dito ang pag-iwas o pag-adjust sa mga situation. Tempt uminom o pag-develop ng skill para makayanan ang urge na uminom at pag-iisip ng ibang paraan ng pag-handle sa cravings. So, matututo ka rin mag-isip ng iba't ibang problems or experiences tungkol sa pag-inom at hindi pag-inom ng alak. Ito na yung paghahanap ng iba't ibang gawain na pwedeng ipalit sa pag-inom ng mga risk na situation at makahanap ng ibang paraan para makuha yung dating say o ginhawa na nakuha mo na dati sa pag-iinom ng alak. Syempre kasama rin dito ang matutong tumanggi sa inuman. Ito na yung kailangan kasali sa strategies yung para ma-change yung behavior mo is kailangan mo matutong tumanggi sa pag-iinom ng alak. And then sa stimulus control, sa stimulus control na ito yung pag-iwas sa mga bagay o situation na nag-trigger sa iyo na uminom. Halimbawa, kung alam mong na-enjoy ka uminom kapag nasa bar o kasama certain friends mo, iiwas mo muna yung mga ganun na lugar o tao para parang pag-control sa mga stimuli na nagpapalakas ng urge mo. And then dealing with urge. So dito sa dealing with urges, so ito naman ay kung paano mo haharapin yung biglaang gusto mong uminom. Hindi mo agad binibigyan ang sarili mo sa temptations. So sa halip, may mga strategies kang ginagamit para lampasan yung cravings tulad ng paghihinga ng malalim, pag-iisip ng consequences o pag-alam na ililipas din yun. So, addressing cognitive distortions about alcohol. So, dito, ito yung pag-challenge sa mga maling paniniwala o pag-iisip tungkol sa alak. Halimbawa, kung iniisip mong kailangan ko ng alak para mag-relax. So, tinutulungan kang palitan ang ganyang mindset na mas realistic na pananaw tulad ng may iba paraan para mag-relax na hindi nakakasama o hindi kailangan uminom ng alak. At yun ang tinatawag na addressing cognitive distortions about alcohol. So sa alternative distraction behaviors, kapag gusto mong uminom, maghahanap ka ng iba pang pwedeng gawin para iwasan isipin ang attention mo sa pag-inom ng alak. Pwedeng itong exercise, paglabas kasama ang family, panonood ng movie, or paggawa ng hobby. And ang goal ay mapalitan ang dating routine ng pag-inom ng mas healthy sa activities. Yun ang tinatawag na alternative o distracting behaviors. Kumbaga, ang alternative ay para iwasan mong isipin yung pag-iinom mo ng alak. Gumagawa ka ng mga bagay na pwede ma-distract yung isip mo na iniisip mo yung pag-iinom ng alak. Yun ang tinatawag na alternative distracting behaviors. So, sa drinking refusal skills, ito yung mga paraan kung paano ka magde-design ng inuman o offer na alak na maayos. Pero, yung nararamdaman mo ay para kang nafe-fear. So, halimbawa, pwede mong sabihin na, thanks, pero hindi na ako umiinom. O, gumagawa ka ng excuse na hindi makaka-offend. Pinapalakas nito ang confidence mo na tumanggi sa peer pressure. So, yun ang tinatawag na drinking refusal skills. So, now, next is the coping strategy. So, dito sa coping strategies, hindi lang pag-inom ang challenge na hinaharap ng mga tao.
na may drinking problems katulad ng ibang tao. May mga pinagdadaanan din sila gaya ng negative thinking, matinding emotion at problema sa pakikitungo sa ibang tao. Habang natututo kang mag-maintain ng sobriety or control ng pag-inom, mas nabibigyan ng pansin ng therapist yung iba mo pang problem. May mga techniques din na ginagamit para matulungan ka sa mga negative thoughts o kakulangan sa social skills. At effective din ito na gawin mo sa iyong sarili kahit may issue ka sa pag-inom. O ito yung dealing with negative affect. So ito naman sa dealing with negative affect is pagharap sa mga negatibong damdamin. So ibig sabihin, minsan nakakaramdam tayo ng lungkot, inis, stress o pagkabahala. Ito ang tinatawag na negative affect. Or natural lang na makaramdam ng ganito, pero mahalagang matutunan kung paano ito i-handle para hindi tayo ma-overwhelm. So, sa life's balance and pleasurable activities. So, dito, binabalanse mo yung, binabalanse mo yung behaviorism na dating ginagawa mo. So, isa sa mga epektibong paraan para makayanan ang mga negative emotion ay ang pagkakaroon ng balanced lifestyle. Ibig sabihin, hindi puro trabaho o responsibility lang ang inuuna, kailangan din maglaan ng oras para sa sarili, pamilya at mga gawain na nagbibigay saya. So example is inuubos mo yung oras sa mga hobbies tulad ng pagpipinta, pagluluto at pagbabike. And then yung next is na example is pagkakaroon ng sapat na tulog at pagkain ng tama. And next is pagkikita ng friend or bonding time with loved ones. And then last is regular na ehersisyo. Kahit simple lang na stretching o lakad-lakas lang, nakakatulong din yun na para mabalanse mo yung lifestyle mo na hindi kailangan na uminom ng alak. Next is sa partner family involvement and the social context of treatment. So ayon sa mga pag-aaral, mas maganda raw ang result ng treatment para sa alcohol use disorder kapag may support mula sa isang mahalagang tao sa buhay mo, tulad ng asawa, partner, or malapit na kaibigan, according kay McCready et al. 2013. Kaya kadalasan ang unang step ng clinician ay subukang isali ang taong mahalaga sa buhay ng isang client sa ginagawang treatment processes. Maraming paraan para maisali sila. Pwede silang maging source ng information, tumulong magbigay ng suporta o emotion man or practical, or pwede rin silang tumulong mag-reward ng positive behavior tulad ng pag-iwas sa pag-inom o kaya naman maging bahagi ng counseling para sa relation na pwedeng maging overcome o maging positive way para sa client. Pwede rin silang tumanggap ng tulong o counseling kahit hindi sila kasama o matulungan silang makahanap ng bagong support system. So, sa information, dito is importante na may sapat kang kaalaman tungkol sa epekto ng pag-inom ng alak sa katawan or sa pag-iisip at sa buhay mo. Kapag naintindihan mo kung paano ito nakakasama, mas nagkakaroon ka ng motivation na magbago o umiwas. Example is alamin kung paano nakakaapekto ang alak sa kalusugan o relationship o sa trabaho at sa health and mental health. And then sa decreasing cues for drinking, ibig sabihin dito ay pagbawas ng mga triggers o gabi-gabing nagpapaalala sa pag-inom ng alak. So dito kailangan mong iwasan o bawasan yung mga situation or lugar or mga tao or emotion na nagtutulak sa iyo uminom ng alak. Example hindi sumama sa inuman, iyon ay pwede ring positive na thoughts
para maiwasan mo yung pag-iinom ng alak. And then, yung iwasan ang mga lugar na dati mong pinupuntahan para uminom. And then, maghanap ng ibang paraan para ma-handle ang stress. Or halimbawa is exercise or panonood ng movie. And then, support for abstinence. So, ibig sabihin nito is mas nagiging madali ang pagiging sober kung meron kang mga taong sumusuporta sa desisyon mong umiwas sa alak. So, example is pag-join sa support groups or tulad ng mga organization na pwedeng maka-overcome sa iyo ng positive way, yun. And then, pagsama sa mga kaibigan o pamilya na naiintindihan ang goal mo. And then, paghahanap ng mentor o counselor na makakatulong sa iyo na payuhan ka na iwasan ang pag-iinom ng alak. So, sa relationship change, so ibig sabihin dito is minsan kailangan mong i-assess kung sino ang mga tao sa paligid mo na makapagbibigay o makakatulong sa iyo kung may mga relation na nag-uudyok sa iyo uminom na baka kailangan na makapagbago ka. So, example is, limitahan ang time sa mga taong laging nagyaya uminom. So, and then next is ayusin ang relation sa family o partner kung ito ay nagdudulot ng stress. And then next is palitan ng healthier or more supportive relationships. So, sa access new social system naman is ibig sabihin nito ay maganda rin ang magkaroon ng bagong grupo na mga tao na may healthy lifestyle at parehong goal na pareho kayong may goal na iniisip na paano ma-change yung lifestyle nyo about sa pag-iwas sa pag-inom ng alak. Ito na yung pagbabago o umiwas sa vision nyo na uminom ng alak. Ang example nito ay sumali sa clubs, sport groups, church, community o volunteer work. And next is makipagkaibigan sa mga taong may positive outlook. And next is hanapin ang mga lugar na supportive sa pagbabago mo. So, sa long-term maintenance is sinasabi sa mga client na hindi naman bihira ang pag-inom ulit hindi bihirang pag-inom ng alak. So, kailangan meron kayong ginagawang treatment. Dapat may treatment kayong ginagawa sa sarili nyo para baguhin yung mga behavior or lifestyle na inyong nakasanayan. At kasama ito sa tinatalakay sa proseso. May dalawang main strategy para harapin ito. Una, tinutulungan kang gumawa ng listahan or listing ng mga warning sign na posibleng i-relapse tulad ng mga pagbabago sa kilos, iniisip, nararamdaman o pakikitungo sa ibang tao. Kung kasali sa treatment ang partner mo, pwede rin siyang makatulong sa paggawa ng listahan or listing na makakatulong sa iyo na baguhin yung lifestyle mo. Pagkatapos, gumawa kayo ng listahan ng mga dapat gawin kapag lumabas na ang mga senyales na yon. Ang pinaka-importante dito ay matutunan mong kumilos agad kapag may warning sign. Hindi yung pabayaan na lang yung isipan na wala na or relapse na talaga. So, yung pangalawang strategy ay tungkol sa kung sakaling uminom ka talaga o naparami ulit, tinutulungan ka ng clinician na harapin yung mga negative o catastrophic thought na maaaring pumasok sa isip mo gaya ng wala na, talo na ako. So sa thought na yun ay ang clinician ay tuturuan kang palitan ito ng mas healthy at realistic na pag-iisip. So, sa maintaining contact with client, ibig sabihin nito ay ang patuloy na pakikipag-ugnayan o communication mo sa iyong client. Ito yung importante ito para maayos ang flow ng trabaho, maayos ang relationship at siguradong matutugunan ang needs or concern ng client. So, ang tanong, bakit importante ito? So, dahil
ang una ay trust yung billing. So, kapag consistent ka, nakikipag-communication, mas nagkakaroon ng tiwala ang client sa iyo. And then, ang clarification, kung ikaw ay isang therapist, kung may mga tanong o issue, mas madaling maayos agad kung bukas ang communication ng therapist with client. And next is updates. Kailangan regular mong ina-update ang client tungkol sa progress ng project para alamin nila kung ano ang nangyayari. So that's the end of my part and my discussion. Thank you for listening.